Oh, biska diya nga busis na pang Imelda Papin bro. Binis nanay niya. Oh. Encourage na kay Nanay Los. I hope yung iba. Amen? Oh, encourage ka po ng iba. Kung si Nanay Los nga 70 plus, 72 na eh. 74 na. Oh, mak mo na. Partida pa na. Oh, partida pa na 74 Oh, sana yung mga 20s, mga next time, no? Bigay din ng song offering. Okay? Sige po, no? Sila brother, nasa labas na. Brother Jan, si Jean. At for final lecture. And Lord willing, meron tayong baptism tonight, no? And they express their willingness to follow the Lord in baptism. Amen? Nung Lunes sana, sabi ko ba, wala tayong simba sa Lunes. Wednesday na lang. Sige, Pastor. So, umuwi kasi yung si Brother Jan, tapos na yung board exam niya Friday, Saturday, and Sunday. So, babalik na siya doon sa Tibuli kay nag-security guard sa Sumifro. So, kailangan na siya mag-report. Kaya gusto niya na mabaptize pag Monday. Sabi ko, Brad, alanganin pa tayo sa Monday. Tayo lang. 3 lang tayo, 4 lang tayo kay Ma'am Vic. Sabi ko, Wednesday lang. Sige, Pastor. So, kanina, bumalik sila. Galing Tibuli, bumalik lang dito para sa baptism. So, we have baptism tonight, no? God willing, praise the Lord for that. Amen? Okay, everybody standing. Okay, it's a privilege once again na tayo po'y makapag-study. Brother Tata, pakipasid sa whiteboard, Brad. Okay, tonight, James chapter 1, verse 26 and 27 sa ating pong lesson for tonight. Okay, natapos natin ang Titus last week. And tonight, we're going to study chapter 1 in the book of James. And we will focus on verse 27 and 26. And 26. All right. James chapter 1, 26 and 27. Okay, ready na? All right, all together please. Verse 26, go. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Amen. Shall we pray? Let's pray. Lord, tonight we praise you, we thank you for your goodness to us, your mercy that you showed to us every day. And thank you, Father, for this wonderful time. We can assemble, we can, Lord, gather for one purpose, Lord, to study thy word and also to give our petitions tonight through prayer. Father, it's my prayer that you would help us and you would use your word to minister to your people and help us to learn something. Lord, tonight, na magkaroon kami idea, magkaroon kami ng Bible principle na ma-learn po namin. And help us, O God, na makapture namin ang pinaka-mensahe po ninyo. Maraming salamat. I pray that, Lord, you would enlighten our mind, illumine our mind through the power of the Holy Spirit. As we go on, we entrust to you, we claim by faith, Lord, ang success and victory. And Lord, we realize we can do nothing apart from you. And that is why we ask the Holy Spirit to be with us tonight. And this is our prayer and thanksgiving to you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Be seated, please. All right, now, this is the only verses, mga kapatid, no, na makita po natin in this particular chapter, chapter 1, na na-mention po yung religion.
Okay? And the word religion is used in one good sense in the New Testament. And in our key verses, makita po natin that we are not exhorted to preach religion, rather, i-preach natin si Jesus Christ. However, nowadays, no, ang daming mga religion or denomination, okay, na kung saan ay napabilang yung mga tao. Okay? And everyone seems to be religious. Okay? Because are born with a religious instinct. But to say that we are religious is not necessarily to say anything good about ourselves. And there have been dictators who have been known for their wickedness, who have the same time been religious. And there are Satan worshippers in the world today. Religious people, and there are vile methods of worship. And multitudes of souls are engulfed in the blindness and deadness of religious system, which are altogether false. Okay? O, ang tao ngayon naku-confuse na. Kaya yung iba, sabi nila, pari-pariho lang yan lahat. Kaya it's better, di na lang ako magsimba. It's better, wala akong religion. Kasi itong religion, iba ang tinuturo. Ito, iba din. Ito, sinasabi. Tapos, halos ang mga tao contradict ang sinasabi. Itong sinasabi, sa Bible din galing. Itong isa, sa Bible din. Pero bakit kontrahanay sila? Kaya, pastor, ako, dito na lang ako sa bahay, di ako nagsisimba. May mga taong ganun ang mindset. No? Sa dami ng religion, naku-confuse ang tao. And you know what? Sometimes ginagamit ito ni Satan na tool para tuluyang tao magkaroon ng he will remain blind sa truth. Alright? And that is why si Apostle James, siya po ang writer nito, sinulat po niya na mayroong true and false. No? Kaya gimension dito sa ating binasa, alright, verse 26, if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Now, ngayong gabi, itanungin natin ating sarili kung ano ba yung religion. Ano ang marks sa false and true religion? We need to be in no doubt about the answer, for the true and false religion are set in contrast in these verses. All right. So first, there are three marks. Three marks. All right. There are three distinguishing marks of false religion. So, paano natin ma-identify na false yung religion na yan? Okay? So, importante po, no, magkaroon tayo ng idea para di tayo ma-deceive. Kasi si Satan, deceiver po siya. Okay? Pag hindi po tayo aware at wala tayong knowledge sa Bible, most likely, mga kapatid, ma-deceive talaga tayo. Kaya, importante na mag-aral tayo ng kanyang salita, ng salita ng Panginoong Diyos. Okay, verse 26, according to verse number 26. Now, first, ating makita na marks of false religion, okay, yan. False religion is hypocritical. Hypocritical. Okay, paano ibig sabihin po niyan? Tingnan niyo po ang verse 26, himayin po natin. If any man among you seem to be religious. Okay, ano po yung hypocritical? From the word hypocrite. Okay? Hypocrite. Okay. All right. Yan. Hypocritical. Seem. Take note the word seem to be, ano daw? Religious.
Alright? Hindi sinabi ng Bible, he is religious or she is religious. But take note the word, dito po kinuha, seem. Okay. Ano pong ibig sabihin ng seem? Kunwari. No? Parang. Ganun ba? Oh. Seem to be religious. 26, if any man among you seem to be religious, he is not religious at all, but seem lang. Parang religyoso. Parang religious, but in reality, hindi. Okay? Yun ang ibig sabihin. That means, okay? Oh? So, itong word na ito, seem to be religious, is the mark of a hypocrite. Okay? Hypocrite. And there were plenty, sabi dito sa ating lesson, there were plenty of this in our Lord's day. Marami po ito. Okay, tingnan niyo po. Anong sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter number 6. Okay? Balikan natin dito. Balik tayo. Balik tayo sa James chapter 1 later. Dito sa book of Matthew, ano ang warning ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples at sa kanyang mga followers? Chapter number 6. Chapter number 6. Look at verse number 5. Matthew chapter 6 verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the, what? Hypocrites. Hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. So ito yung warning ng Panginoon sa kanyang mga followers na kung manalangin sila, mag-pray sila, huwag nilang tularan, huwag nilang gayahin yung mga hypocrite. Ano ang karakteristik ng mga hypocrite? They love to pray standing in the synagogue. Synagogue, ito yung simbahan ng mga Hudyo. Equivalent ito sa mosque. Pag sinabing synagogue, ito yung gathering place nila, meeting place ng mga Hudyo. So, tumatayo sila doon, tapos nagpipray sila doon, itong mga taong ito, saan pa? Doon sa mga kanto mismo, corners of the streets. Anong purpose nila? Bakit doon sila nagpray? Tingnan yung verse, that they may be seen of men, para makita sila sa tao, na religious sila, nagpipray sila, prayerful sila, faithful sila, kuno. Kaya doon sila sa mga kanto, instead sa bahay sila mag-pray, sa simbahan, hindi sa mga kanto-kanto sila mag-pray. Kaya girebuke sila ni Jesus Christ. Sabi ni Lord, huwag niyo silang tularan, huwag niyo silang gayahin ng mga klaseng tao. Okay? Diyan pa kayo? Okay? At sabi niya, that they may be seen of men. Nagapakita-kita para dayawon sila. Verily I say unto you, they have their reward. Ano ang reward nila? Yung palakpak ng tao. Pero hindi galing sa Panginoon ang reward nila. In fact, di-condemn sila ni Lord. Verse number 7. Verse number 7. At sabi ni Jesus Christ, but when ye pray, ano pa? Use not vain repetitions as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. So ano pa ang characteristic nila? Very long sila mag-pray. Ang dami nilang words na ginagamit. Every time mag-pray sila. Paulit-ulit, pabalik-balik, pabalik-balik. Kasi akala nila, by long prayers, pakinggan sila. By long prayers nila, i-believe sila ng tao. I-upload sila ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, huwag niyo silang gayahin. Sa halip, verse number 6, anong sabi ng Bible? Ano dapat ang pag-pray? Verse number 6, sabi niya, but thou, when thou prayest, enter thou into thy closet o room, and when thou hast shut thy door, isarado mo yun. Pumasok ka sa kwarto mo, at isarado mo yung pintuan, and pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which sitteth in secret, shall reward thee openly. So, ito yung may contrast. Yung mga tao, yung hypocrite, doon sa labas. Pero yung mga Kristiyano, ang turo ni Kristo, pumasok sa loob, pumasok sa kwarto, at doon manalangin ng sikrito para sa Panginoong Diyos. So, ang mga tao pala na mahilig mag-pray, pakita-kita,
para dayawon sila, ang tawag doon, mga hypocrite na religion. At di-condemn po yan ng Panginoong Diyos. In fact, sabi niya, 15 verse number 8. Anong sabi ni Jesus Christ? The same book. Alright? The same book. Matthew 15 verse number 8. Anong sabi pa niya dito? 15 verse number 8. Ginamit pa rin yung hypocrites. Verse 7 and 8, ready go. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Okay? So, ano sila po? No? Nag-o-honor sila sa Panginoong Diyos. Sabi nila, lumalapit sila sa Diyos sa pamagitan ng kanilang mga bibig. At nag-o-honor sila ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanilang mga labi, lips. Pero ang totoo, sabi ni Kristo, subalit, but their heart is far from me. Hindi genuine. Hindi genuine yung lips nila na pag-praise. Yung pag-pray nila, hindi totoo. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, sa totoo lang, malayo ang kanilang puso sa akin. Kasi they worship me with their lips. Kaya, wag nating tularan, no? Bigyan tayo ng instruction ng Bible na ang false religion, okay, seem to be religious. Seem, no? Kunuhay relihiyoso, kunuhay, okay, malapit sa Diyos. Okay? Pero ang kanilang action, okay, ang kanilang buhay by practice opposite, no? Baliktad doon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat tayo, baka matulad tayo sa kanila. Amen? Mag-ingat tayo na i-broadcast, ipakita natin na ganon. Kasi gawain po yan ng mga Parisi. Gawain yan ng mga hypocrite. Kaya, girebuke sila ng Jesus Christ. Okay? It seems they are religious, but in reality, hindi po mga kapatid. Okay? Ano po yung hypocrite? Is the one who tries to appear very pious and holy in their eyes of others. Parang banal sila tingnan, whereas he is just like other men, sinful, unregenerate, unchanged. His religion is altogether an outward thing. Outward lang. Hindi talaga genuine. No? Hindi totoo mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. May warning ang Panginoong Diyos. Seem to be religious. It just seem. No? Walang kaibahan. Para bang Para bang, tawag nito, necklace. Titingnan mo, parang totoo. Pero counterfeit siya. Walang kaibahan. May mga ngayon. May mga sapatos. Nike. Ang design, lahat, ang logo, pariho. Pero malaman mo siya, napiki pag ginamit mo. Kasi wala pang isang buwan, wala na, napudpud na, tatanggal na yung kay piki lang pala. Sa labas, okay mo tingnan. Di mo ma-identify na hindi urig. Pero nung ginamit mo na, doon mo na malaman. So, ganun din ang tao. Nung tingnan mo siya, sa primero, parang relihiyoso, parang Christian, parang ligtas, pero later on, ma-found out mo, hindi pala. Para lang. Ito ang sabi ni Kristo. Seem to be religious, but in reality, hindi. Okay? Kaya, marks of a false religion is hypocritical. Napakuno-kuno. Hello? I hope wala sa atin dito ngayon. Pwede kang magkanta katulad Baptist, magdamit ka parang Baptist, okay, mag-worship parang Baptist, but in reality, walang salvation. Possible po yan mangyari sa isang tao. Kaya mag-ingat tayo. Suriin mo. Sabi ni Paul, okay, you check whether you are in the faith. No? Whether in the faith, mga kapatid. Okay, number 2. Ano pa ang ating makita? Not only that, but also, the second thing is, not only false religion is hypocritical, but also, the second thing is that, second marks of false religion is what? Self-deceiving.
deceiving. All right, let's go back to James chapter 1. Okay? James chapter number 1. Look at verse 26. 26. Sa ating binasa kanina. Okay? If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, sabi niya, but deceiveth his own heart. Okay? But deceiveth his own heart. Verse 26 states that the man whose religion is false deceiveth his own heart. He does not deceive anyone else. And thousands of very religious people are self-deceived. No? Self-deceived. They are regular in their attendance at church, but they know nothing of redemption. Redemption, mga kapatid. So, ginadeceive lang niya ang kanyang sarili. Like I said, ang dami ngayong mga tao na religion na nagtuturo din ng iba't ibang paraan ng salvation. Pero sabi ng Bible, maliwanag, there is only one way of salvation. Okay? Very familiar. Okay. All right. Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. Ephesians chapter 2 verse 8. Very familiar. Kahit pumikit tayo ng ating mata. Sabi ng verse 8, for by grace are we saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Now, first of all, mga kapatid, salvation is by grace. Amen? By grace. Ano po itong grace? Unmerited favor. Unmerited favor. So, salvation is favor lang yan. Galing kay Diyos. Ano ang kaibahan sa reward? Okay? Ang reward, based sa performance mo. Binigyan ka ng reward kasi maganda ang performance mo, maganda ang trabaho mo. So, reward yan. Nagtrabaho ka, in return, may gi-reward sa'yo. Tama? Whereas ang grace, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Whether maganda o pangit, hindi maganda yung ginawa mo, grace po yun. Hindi nakabase sa performance mo. At ang grace is opposite sa reward. May reward ka kasi gumawa ka ng mabuti. Ang grace, wala kang ginawa, pero binigyan ka. Gipaburan ka. Nakuha nyo? Andiyan ang ating salvation. It is the grace of God. Hindi ka deserving. Ang reward, ibigay kay deserving ka. Pugihan ka, faithful ka, maaga ka, wala kang late, employee ka na maganda, gibigyan ka ng reward. Yan po ang reward. Pero ang grace, hindi po. Masama tayo, hindi tayo mabuti, makasalanan tayo, and yet, gimahal tayo ng Diyos. Yun ang grace. Hindi ka deserving. At alam natin lahat, wala tayong deserve. Hindi tayo entitled sa langit. Hindi tayo deserve sa love ni Lord. Kay disobedient tayo. Tama? Pero salamat sa grace ng Panginoon. Amen? O, marami nagtuturo ngayon. Itong gagawin mo, gagawa ka ng mabuti, magsisimba ka. Okay? O, magbibigay ka ng simbahan, magdodonate ka, magpabaptize ka. Dami mga ganon. Okay? Pero tanong, yun ba ang paraan sa Bible? Okay? Yan ba ang paraan sa salvation? Hindi. Oh, it is only by grace, unmerited favor. For by grace are ye, take note. Oh. Saved, past tense po yan, with thee. Isa-isahin natin ito. Kaya minsan, alam na natin yung verse, di natin alam i-explain. Okay? Amen? Ibig sabihin, tanong pastor, may na-save na pala? Yes. May na-save na, kaya ginamit ni Paul ang word save. Save, pag sinabi mo, naluwas na sila. Naluwas na. Sa Cebuano, nangaluwas. Pag sinabing nangaluwas, past tense. Kay pinaagi sa pagtuo, kay pinaagi sa grasya, naluwas ka mo. So itong mga Ephesian believers, hindi ito ang salvation na future pa. Hindi, present. Na pwede mong ma-enjoy, maangkin ngayon ng tao. Kahit di pa siya patay, kahit buhay pa siya, pwede na siyang maligtas. Kaya nga sinabi ni Paul, nang sinulatan niya ang itong Ephesians, buhay pa sila.
Ang mga Ephesians, kaya nga, sulat ito eh. So nabasa pa nila yung letter ni Paul. So ibig sabihin, nung sinabi ni Paul, for by grace are ye saved. So buhay pa po sila. So meaning, ang salvation, maangkin ng tao habang buhay pa. Hindi yung future mo patatanggapin. Hindi po. Present. Kung mag-believe ka, automatic masave ka. Na-save na po sila. Okay? At take note, ano po ang salvation dito? Ano po itong salvation na emphasize ni Paul? Hindi po ito salvation sa kapobrehon. Hindi ito salvation na masave ka sa kagutom, masave ka sa tigado sa kwarta, masave ka kung ano-ano, disgrasya. Hindi. Ang pinag-usapan na salvation, kalag. Spiritual ito. Hindi ito material o financial salvation. Hindi po. Hindi ito physical. Sa katawan natin, masave tayo. Ang pinag-usapan, kaluluwa. Nakuha natin, salvation of our soul ang tinutukoy dito. Alright? So, for by grace are ye saved. Okay? And, paano tayo masave? Ano ang basis sa salvation? Ano ang basis? True. Take note the word. True faith. Okay? So, ang response sa grace is faith. Ang magmatch sa grace is faith. Hindi pwede ang grace plus works. Dili siya compatible. Okay? So, ang only compatible sa grace, unmerited favor, is by faith. Dili mag-take effect ang grace kung hindi faith ang partner. So, di na siya makonsider na grace kung may works. At ang works, di siya makonsider na works kung grace siya. Anong sabi ni Paul? Romans chapter 11. I-explain ko lang ito para maintindihan natin. Romans chapter 11. Okay. Nawala dito. Kalimutan ko yung verse. Sumagi lang sa isip ko. Pero sabi doon, if by grace, it is no more works. And if it is works, it is no more grace. 11:6. Okay. 11:6. Yes. Yan. Salamat. And if by grace, then it is no more of what? Works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So maliwanag po dito na gibigyan ng emphasis ni Paul na hindi pwedeng i-mix ang grace at work. Kasi di na siya matawag na grace kung may work. Di na rin siya matawag na work kung may grace. Meaning, grace is grace and work is work. So magkaiba po yung dalawa. Huwag nating hatiin, huwag nating isama, huwag nating i-mix, mga kapatid. Alright? So maliwanag po na it is grace and merited favor. Okay? Unmerited favor, di tayo karapat-dapat. And it is only by faith. Okay? Faith. At liwanagin natin, ano nga faith? Faith na si Jesus Christ naggawa ng miracle. Faith, naniwala nga si Jesus Christ Savior, yun ang faith. Faith na si Jesus Christ bumuhay sa mga patay. Faith na si Jesus Christ Creator, save ka na doon? Hindi. Dapat meron kang object of faith. Anong klaseng faith? Anong paniniwala mo? Saan ka maniwala? Saan ka nagtitiwala? Doon sa gospel. Kaya di ka masave kung nag-believe ka na Savior si Jesus Christ, hanggang doon lang, useless pa rin yun. Impyerno ka pa rin. Nag-believe ka nga kay Jesus Christ, pero yung miracle niya, ako pastor, nag-believe ako kay Jesus Christ na ang patay, binuhay niya na muli. Mali yun. Impyerno ka pa rin. Dapat maliwanag ang object of faith mo. Mayroon dapat object of faith. So, hindi po, kulang po yung pagsabi natin, magtiwala ka lang kay God. Magtiwala ka lang kay Jesus Christ, na Savior siya. Mali po yun. Dapat emphasize natin na mag-believe ka sa ginawa ni Kristo doon sa cross.
Tanong, anong ginawa niya? Yung sakripisyo, yung katubusan mo sa akin, yung kamatayan niya, yung pagkalibing niya, at yung pagkabuhay niya magmuli. At ang kanyang dugo ang naglinis sa atin. Doon ka magtiwala. Yun ang makapagligtas sa iyo. So dapat klaro yung pag-explain mo ng faith. Kasi baka, kaya may mga tao, matagal, bata pa ako, gapatin ako sa Ginoo. Kaya di mo gi-explain ano ang patihan niya. So explain mo naman ang gospel. Bata pa ako, dugay ko, gapati ko kasi Kristo napatay. Pero tanong mo, ikaw ba 100% naniniwala lang sa Kanya na yung ginawa lang ni Kristo makapagligtas sa iyo? Hindi. Gapati man kung mga muyo ka sa mga santos, hindi. Hindi na siya. So dapat 100% doon lang sa ginawa ni Jesus Christ. Absolute and exclusive sa gospel lang. Kasi kahit magtiwala ka sa gospel, plus meron ka pang i-plus, plus Mary, plus sacraments, plus wala pa rin kapatid. Di ka pa rin masave niya. Dapat doon lang exclusive sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Ang patihan mo nga makapag-save sa iyo. Amen? Kaya dapat maliwanag. Alright? So, by grace, maraming mga tao ngayon na-deceive. Kasi akala nila, yung ginagawa nila, save na sila. Gagawa sila ng mabuti, magiging mabait sila sa kapwa nila, marami silang gidonate, ganito, mapagbigay sila, matulungin sila, nagpabaptize sila. Maraming religion ngayon nagtuturo, gagawa ka ng mabuti, magpamembro ka ng simbahan, maliligtas ka. Self-deceiving ang tawag doon. Kasi wala yon sa Biblia na turo. Ang turo sa Bible, maliwanag na ang kaligtasan ay makamtan lamang ng tao sa pamagitan sa pagtitiwala lamang sa ginawa ni Kristo doon sa cross sa Kalbaryo. Amen? Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya po, anong sabi ni Paul? Chapter 10, verse number 3. Tingnan nyo itong mga ignorante. Okay, mga ladies, pakibasa po. Chapter 10. Romans chapter 10, verse number 3. Romans chapter 10, verse number 3. Okay, all ladies, please read. Ready, go. Bakit sila tinawag na ignorant ni Kristo? Kasi itong mga tao to, they try to establish their own righteousness. Through what? Through religion. Okay? Through good works. Through what? Through other things. Baptism or anything. Marami pang iba. So si Paul, sinabi nila, tinawag sila ni Paul, they are being ignorant of God's righteousness. They establish their own righteousness. They are thinking, by doing so, masave sila. And they are not submitted to the righteousness of God. Na isa lang ang righteousness through Jesus Christ. So yung magtiwala ka na masave ka sa sarili mo, that is own righteousness ang tawag. Own righteousness. At ang own righteousness, di po makapagliligtas ng tao. Kahit sabihin natin, ikaw yung pinakamabait na tao sa buong mundo. Kapatid, that is own righteousness. At hindi po yan criteria ng Panginoon para masave ang tao. It's only the righteousness of Jesus Christ through the gospel. Amen? Kaya, sabi ni Paul, ito po yung mga tao, they are self-deceiving. Self-deceiving. And praise God, sabi maliwanag po sa Bible, Ephesians, it is not of yourselves. Hindi sa pamagitan mo, hindi sa sarili mo. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Okay? It is the work of Christ. Hindi trabaho ng tao maligtas. Kaya walang capacity ang tao maligtas o iligtas ang sarili niya. It is the work of Christ. 100% work of Christ, mga kapatid. Amen? Ganon ang salvation. Verse number 9, lest any man should boast. Lest any man should boast. Kung nasave na sana, kung sa kung sa sarili lang na righteousness, si Paul nasave na sana. Kasi grabe si Paul, Brad. Very siya sa kanyang religion. Tapos, very siya talaga. Committed, dedicated. Pero hindi po. Alright? Kaya, salamat sa Panginoong Diyos. At itong self-deceiving na religion, okay, sino ang nag-author nito? 2 Corinthians 4:4.
2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Okay, 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Sino yung na-blind? Kasi they believe not. Those people who reject the truth, which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Who is that God of this world? Satan. Small g. Take note. Small g. Okay? Ang Diyos sa mundo. Si Satanas. Okay? Kanya pong piniringan. Kanya pong i-blindfold ang mga tao. Ang kanilang isipan. Hath blinded the minds of them which believe not. Alright? Kaya, hindi nila makita yung truth. Hindi nila ma-appreciate yung truth. Eh mga tao, very obvious na. Psalm 116, may kamot, hindi ka hikap. May ilong, hindi ka simbot. May mata, hindi ka kita. May tiil, hindi ka lakat. Kag sila ginapasan, kaya hindi sila kalakat. Psalm 115, almost isang chapter po yan, about Diyos. Pero ginapasaan ala, Nazareno, mangin matay, nagkalabalda, nagkalalipong. Hala, sige Japon. Oh. Pag nagbaha sa paron, may Ginoo ba? Instead, ikaw sa paron, ikaw pa magsapar, ay kaluoy siya kung Ginoo, nagkalutak-lutak. Ay, trapuhan ta di. Oh, limpihan ta sa gripo. Amo nang Ginoo mo? Ay, gising na, amen? Ang totoong Diyos, ikaw ang isave, hindi ikaw mag-save. Ikaw ang totoong Diyos, ikaw ang siyang tutulong sa iyo, hindi ikaw ang tutulong sa Kanya. Oh. At sabi ng Diyos, sila na sumasamba ay katulad sa kanila. Sila na sumampalataya sa kanila ay katulad sa kanila. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na nagising tayo. Amen, kapatid? Nakita natin yung katotohanan. Na nung una, sunod-sunod lang tayo. Kay kuno, unang religion, ito yung una, ito yung totoo. Kaya nauna, pinakamarami. Ito ang totoo. It doesn't matter, mga kapatid. Hindi ba siya ang marami? Totoo. Si Jesus Christ, minority. Among kadamo ng population ng una, 12 lang. Minority sila, majority. Ginakontra sila. But do you think, kapatid, na kay minority mali? No. Hindi. At majority, tama na. Tingnan yung majority. Si Kibuloy, marami. Iglesia ni Cristo, marami. Dating Daan, marami. Hello, amen? Pero ang tanong, totoo ba? Totoo ba ang gospel na tinuturo? Kaya wag tayong ma-intimidate, wag tayong mag-self-pity. Totoo kaya tayo, pastor, kung kunti lang tayo? Jesus Christ, kung kunti lang sila. Amen? Kaya dapat hindi tayo dun sa self-deceiving. Hindi ito paramihan. Ang issue dito, truth, mga kapatid. Truth ang issue dito. At ano na po sa Bible, gipredict na kung kunti lang, makitid ang daan patungong langit at maluwang ang daan patungong distraction at maraming dumadaan doon. Subalit kung kunti lang ang nakakasumpong sa liwanag at sa totoo. Salamat, kasama tayo doon. Nakita natin yung truth. Amen? I don't care, kunti lang tayo. As long totoo, Brad. No? Ang mag-matter dito, truth tayo. No, hindi naman i-upload ni Lord na ang reward mo kasi marami kayo diyan, marami kayong convert, marami kayong membro, okay kayo, marami kayong reward dito. No. Si Lord after siya sa truth. Kaya dapat magbasa tayo, i-double time pa natin pag-study natin sa Bible para di tayo ma-deceive. Manghinaan tayo. Mas marami itong mga unbeliever, pastor, of course. Kaya prophesied yan sa Bible. Okay? Self-deceiving. Self-deceiving. Oh? Sabi ni, okay, James, mga kapatid. Alright? Oh? I-ano natin. Okay. Next, balik tayo sa James, mga kapatid. Balik tayo sa James. James chapter number 1. Doon pa rin tayo.
26, if any man among you seem to be religious, all right, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Okay. Third, not only false religion is hypocritical, second, false religion is self-deceiving, but third is vain or worthless. False religion is vain. Anong sabi niya? Vain. The word vain is worthless. That means, pag sinabi, worthless or vain, it's empty. Empty. Ano pa? Okay? Pag sinabi mong vain, that means useless. Ano pa? No value. No value. So ang religion nila, sa false religion is empty. Simba ka lang doon, tapos upo, pamati ka dali, pag uli, yun lang. Pero walang nakuha, walang pagbabago sa buhay. Kasi empty eh. Walang truth doon, walang gospel. Okay? Walang life. Purely religion lang. Pakita ko no simba, ngalan nga katoliko, ngalan nga may simbahan. But in reality, walang connection, walang life, walang relationship kay Lord. Yun ang false religion. Pero proud siya sa religion niya. Religion ang tawag doon. Sige lang simba, sige lang simba. Simba lang nga simba. Pero walang truth, mga kapatid. Walang relationship. So baka ganun tayo, ha? Na para lang nga makasimba, makaano tayo, meron tayong masabi, simba lang tayo, pero in reality, walang connection tayo, mahirap po yun. No? I-check natin ang ating sarili. Amen? Baka empty lang. Baka empty ang ating Christian life. Empty ang ating service. Kaya walang totoo. No? Useless. Sabi ni James, this man's religion is in vain, no value. Mamatay na lang. Kaya may mga tao namatay na lang, mga tigulang namatay na lang sa religion nila. Wala yung totoong connection kay Lord. So, napakasayang. No? Napakasayang. Maawa ka. Very, sila, committed, dedicated sila. But in reality, purely religion lang talaga. Tingnan mo yung mga devoted sa Nazareno. Di ba? Very talagang magimatay sila, willing sila magkalabalda, willing sila magkalabalian, kay panata ko no. The same, next year, ganun pa rin. The same, balik-balik lang. Pero tanungin mo, kilala mo ba si Kristo? Ligtas ka na ba, kapatid? Meron ka na bang relationship kay Lord? Anong isagot? Maghimo lang ta maayo, magsige lang ta simba kay Nazareno. Siya di siya maluoy sa ato, nabalda na ta, di kita niya kaluyan, na nabali na ta. So, sige lang yapon, kapakit luoy. Kawawa naman. Hello, dyan ba tayo? Kapatid, hindi po ganun ang religion. So ito po yung tatlo na marks of false religion. Sabi ni James, it's vain, it's worthless. Kahit ano ka ka-faithful dyan, kahit ano ka ka-dedicated dyan, ka-committed kapatid, kung hindi mo nasumpungan ang real relationship, wala pa rin. 2 Timothy 3:5. 2 Timothy 3:5. Anong sabi ni Lord? Ni Paul, sa sulat niya? 3:5, ready go. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So take note, having a form. May form of godliness para. Tingnan mo ang itsura, tingnan mo ang mag-asta, tingnan mo kung ano, parang godly.
Pero parang lang, form, just form. Godliness. But in reality, hindi pala. Alright? Kaya, mag-ingat po tayo mga kapatid. There is no real salvation. There are many professing Christians who are like waxwork figures. They have all the appearance of being the real thing, but their religion is outward. It is like a coat that they put on Sundays and at certain other times, but it can be taken off just as easily as it can be put on. Parang damit lang, sinusuot lang. It is not really a part of them. There is no salvation in the false religion, mga kapatid. Yes? There is no salvation, there is no reconciliation, there is no pardon, there is no comfort, and there is no hope. And when death comes, mga kapatid, purely, sa hell sila pupunta. Okay? Kaya, salamat po sa Panginoon at tayo po ay nag-guide po ng tama. No? Kita po natin yung tama. So, 3 bagay, nakita po natin, 3 marks of false religion. Okay? 3 marks of, true religion. Ano naman ang true religion? Tapos na tayo sa false. Okay? Now, proceed naman tayo sa true religion. Alright. Okay, look at verse number 27. Balik tayo doon. 27. Okay, verse 27. Anong sabi ng 27? Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. 26, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue. Okay, first of all, ano ang mark sa true religion? Number one, what? A controlled, double L. A controlled what? Tongue. Okay? Ang tunay daw na religion, o tao na may religion, marunong mag-control ng kanyang dila. Sabi ng Bible, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue. Okay? Like I said, yung kabayo ba, meron tawag na bridle. Horse bridle ang tawag. Meron silang nilalagay. At yung horse bridle, yun yung kakontrol sa kabayo, magbigay ng direksyon, magpahinto, magpatakbo. Okay? Pabilisan mo ang kabayo. Kung familiar kayo sa kabayo. Amen? Nakasakay na kayo? Ikaw, 16 na yung. Wala. Hasta lang sa lantaw. Ako talagang, kung sanay lang, sanay na sanay talaga. Kaya ako ang araw-araw, nung sa parents ni Pastor GR, grade 6 pa ako, yung trabaho ko, paliguan. Before magpunta ng school, palawig. Tapos, pag wala akong klase, ang tawag doon namon, huling. Okay? Yung sa pag-harvest ng mais, doon sa bundok, ibaba sa barangay. Tapos isilir yun doon. So kargahan namin, yung tipuso pa, isakay sa sako. May tawag doon, double, triple, at saka, yung 4. So double, 2 lang sa gilid. Tapos yung triple, 2 sa gilid ng kabayo, tapos ipatong balabag. Pero yung 4 talaga yan, patong-patong. Ganon. Tapos may rinda. Tapos sunod. Gasunod ka lang sa kanya. So yun yung mag-control, mga kapatid. Nung una, grade 6 pa, tag 3 pesos lang kada sako. Ang layo yun, maglakad ka lang. Mga diri pa siguro, palian, unahan pa, bundok pa yun ha, pag ganun-ganun. Tapos sunod-sunod ka sa kabayo, tapos magtae pa yung kabayo, ganun pa sa iyo. Sunod-sunod ka man dyan. At least ka-income, mga kapatid. Bridle, tawag doon, magpa-stop, magpaano. So sabi ng Bible, ang sino mang tao, gaklaim na may religion, and yet,
hindi makabridle, hindi makakontrol na kayang tongue, sabi niya, this man's religion is vain. Walang kwenta. So ang tunay na religion pala ay yung tao na marunong mag-control ng kanyang dila. Amen? Kahit ano ka kareliyoso, kung ang dila mo naman, di mo makontrol, sabi ng Bible, it's vain. Your religion is vain. Kaya ingat tayo sa ating dila. Hello? I-control natin, lagyan natin ng bridle. Dita pataka wakal, dita sige pataka marites. Amen? Iwasan po natin yan, makialam sa buhay ng iba. Wala kang pakialam, pakialaman mo yung buhay mo. Bahala na si Bia at sika sino yung kanya naghiwalay sila. Amen? Huwag kang mag-imot-imot dyan, huwag kang maghinayang dyan. Pabayaan mo yan si Katnil kung nagbalikan ba sila o hindi. Amen, Christians? Ang atupagin mo yung relasyon mo kay Lord. Kumusta na? Intact pa ba? Happy ka pa ba sa Christian life mo? Natutuwa ba si Lord sa life mo as a Christian? Yun yung atupagin mo, hindi yung mga kung ano-ano. In the first place, ano ang pakialam mo kung nagbalikan o nag-break up sila? Anong maitulong mo doon? Amen. Pasto nagbalikay na sila Katnil ba? Happy jig ko. Anong happy ka da? Lapit na ba Valentine's? Diyan ba tayo? The writer contrasts the true and the false. Okay? He says that one of the first evidence that we have a true religion, that we really are born again and know the Lord as our Savior, is that our tongues are under control. If our tongues are not bridled, as a horse tongue is bridled, where is the evidence that we really do belong to the Lord? That our hearts have been cleansed and that our soul has been saved. Remember that if you are a gossip, if you constantly use unkind, careless, bitter, hurtful words, your religion is false and worthless. Amen. Walang kwenta. Sige ka simba-simba, tapos tang mo, hindi mo makontrol. Sige ka bad words. Sige ka kagalit. Sige ka ano. Kapatid, nagsasayang ka lang. You are hypocrite, sabi ng Panginoong Diyos. Your religion is useless. Kaya suriin natin ating may mga kapitbahay tayo. Alam nilang nagsisimba ka, baptist ka, pero bunganga mo araw-araw. Mas una ka pa sa bombo radyo, sa brigada. Ganyuscast ka na. Hello, amen? Yan pa tayo? Bridle. Control. Yun ang tunay na religion. No? Marunong mag-control. He knows when to say and what to say. Kailan siya magsalita at anong dapat niyang sabihin. No? Pag mo sabihin sa akin, anong religion mo? Makinig lang ako sa'yo. Tingnan ko yung bibig mo. At diyan ako maniwala sa iyo, kapatid. Amen? Yan ang test ng Psalm 141, verse number 3. Hindi natin ito matapos. Okay? At anyway, next, ipagpatuloy natin ito next. Psalm, Book of Psalm, Psalm 141, verse number 3. Psalm 141. Psalm 141. Verse number 3. Verse number 3. Ready, go. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Yun ang prayer ni David. Na sana bantayan ni Lord, lagyan mo ng bantay, Panginoon, ang aking bibig. Keep the door of my lips. Huh? Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Alam niyo, very crucial ito. Very, itong ating, ang ating lips, ating bibig, no?
Very destructive ito. Dalawang bagay lang po yan. Whether maka-encourage ka, makapa-discourage. No? I-build up mo ang tao, i-tear down mo ang tao. No, dalawa lang yan. Kung di tayo careful sa ating bibig, pwede tayong makasira ng relationship ng iba. O relation natin. No? Kaya po, ingat tayo. Sana magamit natin, mabantayan natin, mag-guard po natin ang ating lips. Yun pa ang true marks of religion, a controlled tongue. A controlled tongue. Ipag-pray natin. Amen? Kasi minsan, di tayo aware ba? Di tayo aware. And before natin malaman, it's too late na nakabitaw na tayo ng salita. No? Kaya, i-pray natin mga kapatid. Okay, tayo po yung manalangin. Let's continue this lesson next Wednesday po. Okay, shall we pray? Father God in heaven, we thank you for tonight. We thank you for the lesson. Hindi marami natapos, but salamat Lord na nagkaroon kami ng idea what is false and what is true religion. Help us, Father, na Lord, mamintin namin if we are claiming na true ang aming religion, sana may evidence. Sana makita sa aming buhay na mayroon kaming controlled tongue. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon. By your grace, na Lord, maging blessing, maging season with grace ang aming bibig every time bubuksan namin ito. Marami pong salamat and all glory, honor, thanksgiving, binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name, amen and amen. Remain standing and I will turn you over sa ating song leader, Brother Maki.